Gawa naman tayo ng beef empanada. Parang ang tagal na nung huli kong video ng empanada kaya eto. Dito din makikita niyo yung kagandahan kung sa mga deep fryer talaga kayo magpiprito ng mga prituhin nyo. So tara! Nag-init na ako ng mantika sa kawali kaya igigisa na natin yung sibuyas and bawang. Sautay lang natin yan until mag-caramelize, then ilalagay ko na yung 500 grams natin ng ground beef. Pinabrown ko lang yon, then tsaka tayo maglalagay ng 1/4 cup ng tomato paste. I-stir fry ko yung ating tomato paste dun sa brown beef natin para mas maglaba siya ng mas masarap na flavor. Parang sun-dried tomatoes yung atake niyan kapag ka na-toast siya dun sa beef. Then, tsaka ko na ilalagay yung ating diced na carrots, diced na potatoes, and diced na celery leeks. Haluin lang natin yan, then add tayo ng 2 tablespoon ng all-purpose flour. Ito yung magpapalapot dito. Para yung sauce niya kakapit dun sa mga karne, dun sa gulay, para pag kinain natin siya dun sa loob ng empanada, moist siya at hindi dry. From time to time, naglalagay ako dyan ng water, tigwa 1/2 cup lang, hanggang sa hindi pa naluluto yung ating patatas and carrots. Kapag ka napapansin kong nadadry na yung niluluto ko, nag-a-add ako dyan ng 1/2 cup ng water until maluto yung patatas. Then naglagay ako dyan ng mga pampalasa natin syempre. Hinulit ko din yung paglalagay ng green peas, ilalagay ko na lang sa description box and sa comment section yung mga nilagay nating pampalasa. So, sa pagtitimpla ng palaman ng empanada, make sure na hindi siya yung parang alat na pang-ulam. Kasi pagka nakalagay yung sa empanada, mas maalat yung panlasa natin. Mas maganda na medyo matabang siya kaysa dun sa ulam nyo, pero medyo may tamis. Para pagka kinain nyo siya dun sa empanada, sakto lang yung lasa. Okay? So, tinransfer ko na yun sa container and papalamigin natin. Dito tayo sa paggawa ng crust. Meron ako ditong 600 grams ng all-purpose flour, 2 teaspoon ng sugar, 1 teaspoon ng salt, then hinalo ko yan. Mag-a-add ako dyan ng 220 grams ng butter. Pwede din ng shortening pero para mas malinamnam, butter yung gagamitin natin. So, cold butter to, minamash ko lang siya dun sa flour, okay lang na may matira na maliliit na pieces. So, pagka-mash ko niyan, mag-a-add tayo dito ng 180 grams ng water and 1 piece ng egg. So, matagal nang ginagamit tong recipe ko ng marami. Kaibahan, naglagay ako this time ng egg. Gusto nyong malaman kung bakit ako naglagay ng egg this time? Gusto nyo? Charot. So, pagka naglagay ka kasi ng egg sa mga pastry, sa mga cakes, di ba, nagbo-volume siya. So, pag nilagay natin siya dito sa crust ng empanada, mas nagpa-puff yung crust natin. Pagka pinirito nyo yung crust na may egg, mas nagpa-puff siya, mas malutong kapag katama yung pagpiprito. Hindi ko nilagyan dati ng egg yung recipe natin kasi sa kawali lang tayo nagpiprito. So ang tendency, kapag ka hindi mo na prito yung crust hanggang sa loob, mas mabilis naman siyang lalambot. Mas mawawala ng mas mabilis yung pagiging malutong niya. Yun yung reason na kapag ka hindi kayo magdi-deep fry, wag na kayo maglagay ng egg. So, dito naman, nakikita nyo, pinagsasama-sama ko lang lahat ng ingredients. Hindi ko siya minamasa. Pinagdidikit-dikit ko lang lahat. And then, i-rest natin to for 30 minutes to 1 hour. Yan, para pagka pina-flatten na natin siya, mas madali siyang i-handle, hindi siya umuurong, and mas madali siyang i-form. Okay? After nga nating ma-rest yung crust, pwede na tayong mag-molde ng mga empanada natin. So, pwede kayong maglagay ng flour, mag-dust ng flour. Make sure lang na nasa surface. Hindi maa-absorb sa loob. Yung na-flatten nyo na, tapos tsaka nyo pa siya i-fold. Okay? So, ayan. I-flatten nyo lang. Nakikita nyo kapag ka-rested yung ating crust, hindi na siya umuurong. Mas madali siyang iporma. Naglagay din ako ng quail egg sa gitna para mas premium yung kakalabasan ng empanada natin. Napakasarap nito. Juicy yung palaman, hindi dry, hindi maalat, sakto lang yung tamis. Parang complete meal na siya. Savory. Pwede ka nang hindi magtanghalian, empanada na lang yung ngat-ngatin mo. Sa pagmomolde, pagka hindi pa sanay, pwede naman kayong egg wash para ma-seal, then i-pinch nyo na lang ng tinidor para magkaroon ng design. Pero itong pagmomolde na to, nakukuha to sa practice. Pagka pinapractice nyo siya, pag naka 200 pieces kayo, ay sinasigurado ko sa inyo, ay master nyo na yan. Meron din ako ipinakita before na maliit na molder. So, kung gusto nyo yung maliliit na size, pwedeng pwede yon para uniform. So, ayan.
After nating molde lahat, pwede nyong ilagay sa freezer, then magpaprito lang kayo kung kailan nyo kailangan. Kaya talaga ako pumunta dito sa showroom ng Blizzard para matry tong Rinnai na deep fryer nila. Medyo dumadami kasi yung production ko ng donut, ng empanada. So, gusto ko talagang itry to para pagka nagkaigi sa akin, bibili talaga ako. Etong Rinnai na deep fryer, meron siyang capacity na 32 liters ng oil, meron siyang 3 basket pero pwede rin yan yung isahan lang na malaki para mas marami kayong maipiprito at the same time. Gas-powered si Rinnai, ibig sabihin, yung init na nagpiprito dito sa mga mantika natin, sa mga piniprito natin, ay galing sa gas. Pero meron siyang auto temperature control and safety device for overheating na nakakonekta naman sa electric. Pero hindi naman malakas yung consumption niya since yun lang yung ginagawa ng electric natin. Madali lang din tong linisan kasi pwede nyong i-drain sa ilalim yung oil, then tsaka nyo na siya sasalain din. Dahil nga meron nagkokontrol ng temp, pantay na pantay yung luto ng ating empanada hanggang loob toasted. So, alam niyo yun, pagka ganun kasi pag na-toast nyo ng maayos yung empanada, luto hanggang loob yung crust, mas magiging matagal yung pagiging malutong niya. Magkita nyo naman, maganda yung color, pantay yung pagkakaprito. Pinatikim ko to dun sa mga nasa office and tuwang-tuwa sila kasi kahit yung nasa makapal na part na crust, gustong-gusto nilang kainin kasi malinamnam and malutong talaga. Kung gusto nyong itry yung Rinnai, pwede kayong mag-message sa Blizzard. Ilalagay ko yung link ng page nila dito sa description box and sa comment section. Sinasabi ko sa inyo, sana naman nakikita nyo na masarap naman talaga yung empanada natin sa tingin lang. So try nyo na.